Sek, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Eli. Okay na. Kasama natin ang kaibigan natin si Ricky. No? Magandang hapon po mga kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat sa magandang araw ngayon, no? Mukhang lumipas na ang ating typhoon, Florida. Sige ng araw mainit na. At tila nagbalikan na yata ang mga estudyante, ang ating mga estudyante sa mga kanya-kanyang paaralan. At sa tulad nga ng sinabi ng ating butihing Secretary of Education, she is really very resolved to pursue yung face-to-face learning, no? Kasi for the last 2 to 3 years wala po tayo talagang rapport with the teacher and the student, no? So karamihan ng mga magulang, sabi nila, minsan doon sa Zoom naantok lang yung kanilang mga anak, lalo na yung mga nasa elementarya. So I think this is the time, with the leadership of Vice President Sara Duterte, we will be able to pursue our education system talagang flawless, ika nga, with Sara Duterte, no? Who would have been our president if she ran for president. If she runs. Okay, magandang hapon sa iyo, Ricky Rivera. Oy, magandang hapon po mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Alam mo kanina, no, galing na ako doon sa school ng aking anak dito sa May Cainta. At nakita ko napakaayos, Secretary Eddie, nung pag-ano nila ng mga bata. Very excited ito ng ating mga bata. Private school yung. Hindi, nakita ko rin kasi dinadaan. Maayos yun. May dinadaan ng mga... Anak mayaman yun Anak mayaman, katulad. Yayamanin. Kaya hindi yun magpipila at hindi masasaktan yan kung nakakagulo ng agawan ng mga konting tulong ng gobyerno. Hindi kagaya ng mga ibang estudyante yung anak mo. Yes. Oo. Well, alam mo, may mga dinadaanan ako mga public schools, Secretary Eli. Matitino yung lalo na dito sa Antipolo, pati dito sa may bahagi ng Cainta, no? Kaya i-commend nga itong ating Departamento ng Edukasyon. Oo. Lalo tigit pinangungunahan ito ng ating Vice President Sara Duterte. Dahil maayos yung pagko-conduct, no? Siyempre, magaling na... Hybrid. Magaling na, jeans. Isipin mo, ilang taong namahala yan sa isang syudad. Hindi yan tutulog-tulog at hindi nagbibigay ng delegation of authority yan na pabalang-balang. Pati may tiwala yan dyan sa kanyang mga guro. Oo. Diba? May tiwala siya na kapag iniwanan mo yung mga guro dyan sa mga paaralan at sa mga silid paaralan, magiging maayos yan. Talking about mga guro, no? Mabalik lang tayo doon sa ating diskusyon tungkol doon sa kapalpakan ng pag-distribute nitong mga goodies for our poor students, no? Mayroong mga komentaryo ang mga teacher kasi ang nabalitaan yata natin dito sa mga dyaryo ay mayroong yung secretary ng DSWD ay nag-sorry, no? Mayroong isang komentaryo bago tayo magkomentaryo yung mga teachers. Pakita natin yung isang mamamayan natin na galit sa mayroon ba tayong video niyan? Okay, pasok. Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, itutuloy yung mamaya kay Jovelyn, no? Kasi hindi naabot yung conclusion tinapos kasi natin yung video, hindi naabot yung conclusion. Magsa-summary tayo, ibabangga natin yan doon sa bungo. Tapos yung question, yung ultimate question mga kabatas natin na nasasagutin natin kung pwede bang magkaroon ng conviction base sa pag-amin lamang. Okay? Pero ito, mga kabatas natin, nababahala din ako dito kay Secretary, no? Kay Erwin Tulfo. Bakit mga kabatas natin? Mali na naman.
yung mga pangyayari dito. Nagkamali na nga siya, pati dito sa mga apology niya, mga kabatas natin, no? Sablay din. Tignan niyo mga kabatas natin, ha, kung paano siya magsalita. Obserbahan niyo lang. At ito sana ang magandang itama natin sa ating mga Pilipino, ano. I-accommodate ko po kayo, iwan po. At panghuli na lamang, I am sorry. Alright? I apologize po kung kayo po ay hindi nabigyan ng cash ayuda, pero wala. Yan, mga kabatas natin, dito hindi niya ina-address yung pagkakamali niya. Ano, doon sa isang video yung papanoorin natin dito. Nagsusorry daw siya. Ano ulit? Po, kung kayo po ay hindi nabigyan ng cash ayuda, pero Yan, okay pa dyan okay pa dyan, no? Kung hindi kayo nabigyan ng cash ayuda. wala po akong sinabi na lahat kayo bibigyan ko ng cash ayuda. Wala akong sinabi na lahat kayo bibigyan ko. Okay. Ayan. So, Wala. going back to our Okay. discussion. Mm. So, ito, isang mamamayan na napupuna yung asta ng ating butihing sekretary sa DSWD. So, sana kalmado na lang sana at wag nang masyadong nagdadaldal pa. Action speaks more than words eh. Mhm. Sana kung nagkamali siya, ang taong bayan na rin magsasabi na, uy, maganda na ngayon ang distribution na rectify na. Pero kung daldal ka pa rin ng daldal, magsusorry ka, pero may iiwan ka pa rin ng salita na kaya ka nagsorry, pero hindi mo naman kasalanan ng taong bayan dahil mahirap ang taong bayan, naghihingi ng mga goodies na ganyan, parang uncalled for. No? Lalo na, ito pang mga salita niya na ininsulto niya ang mga guro. Ha? When he was asked na bakit hindi niyo ginamit ang DEX para dito sa distribution, ano pong sinabi niya? Yung mga guro daw, delikado na sila ang magdi-distribute, baka uunahin yung mga kamag-anak. Baka may favoritism. Baka may favoritism. So, well, I mean, wala ka namang basihan, wala ka namang statistics na ginagawa ito naman. May isolated cases, but to single out the teachers without any basis, parang sinasabi mo irresponsible yung mga teachers. Na parang yung listahan ng DSWD na magiging basihan sa pag-distribute ay babaguhin ang mga guro. Napakalayo naman yan sa Kaya nga masama ang loob ng mga grupo ng mga school teachers. Kasi sa mga nakaraan wala naman sa kanyang mga aligasyon Oo. At ni isang kaso walang nangyari na ganyan. Opo. So, ang hirap kasi mahirap kung hindi mo pagtitiwalaan yung mga teacher. Samantalang tayong mga magulang, ipinagkakatiwala natin yung ating mga anak Di ba sa mga teacher? So, baski sa ang sulok, talagang notorious itong secretary na ito for uttering words without thinking. Kung sa ano pa yan, parlance, tactless masyado. Yan, isa yan dapat sa magiging ng CA, yung Commission appointment. moral well-being ng mga tao na papasok sa gobyerno at mamumuno ng napakalaking departamento at mag-google, mag-spend ng hundreds of billions of pesos at their discretion. So, well, I hope the CA will function as what they are expected, but I am not so keen about it though. But malay natin, baka ang utos ng Panginoon, magkakaroon na sila ng discernment. Okay. So, yun po, hindi maganda. Sana tumahimik ka lang at ipakita na na-rectify na yung performance. performance. Wag na daldal. Well, kung gusto pa niya magdaldal, bumalik siya pagka-radio kagaya natin. Daldal tayo ng daldal. Pero kung gusto mo maging secretary, which is actually, sabi ng kadamihan, it was the biggest surprise
Ay, yung kanya. yung appointment nito. Hindi, matagal na kasi yung matagal na nagdadaldal na gusto niya maging sekretary. Pero ito, yung grupong ACT teachers at ilang netizens na guro ay meron silang reaksyon dito. Kasi lumilitaw na parang ininsulto sila ni Secretary Tulfo. Ito yung mga guro at galit na galit po sila sa ating DSWD Secretary. At isa itong may tuturing na irresponsableng pahayag mula sa isang irresponsableng opisyal umano ng gobyerno. Kaya yun pa naman mga teacher, yun yung naging dahilan bakit nanalo si Bongit, di ba? Dahil nung eleksyon, At sila saka- yung nandun sa mga presinto. Tsaka- So kung di pala, secretary, kung di pala mapapagkatiwalaan yung mga teacher, hindi pwedeng mapagkatiwalaan Di yung nadaya na resulta. sana, di ba? Nagkadayaan na Nadaya. sana. Ibang Eh sinusulat. kung nadaya, di wala siya dun sa DSWD. Yun na nga po, yun nga rin masakit, double whammy. Kasi, nagsakripisyo yung ating mga guro during the election. Hindi naman Metro Manila lang yung voting precincts. Correct. Oo. Those are mountainous areas, nilalakad ng nilalakad. dala-dala nila yung boxes na mga balota, may mga hazards along the way. Pero anong ginawa nitong ating Pangulo? Binito niya yung windfall nga sana kasi yung binibigay na allowance sa mga oo. teachers ay hindi na sana babawasan kasi exempted sila for paying taxes. Taxes. Pero binasura po ng ating Pangulo. Binasura. Insulto po yan sa Kongreso kasi sa naalala ko, when I was with PLLO, tinutulak ito ng mga congressmen at senators because they were anticipating that a lot of teachers will be serving. And alam mo, nangyayari kasi, Eli, per my knowledge, kasi nasa politika din tayo, maraming mga teachers na ayaw na mag-serve. Kaya there was a time na mga casual na sa munisipyo, Munisipyo yung mga ginagawa. casual na sa Totoo kung yan. di ba? Kasi ayaw na ng mga guro. So, to encourage them, kasi ang questionable kasi doon sa mga casual, mga partisan yun Oo, Tama. partisan. mga hinahire ng hinahire ng mayor. munisipyo Kandidato. o ng mayor. Mayor. Tapos gagawin mong Gagawin mong watchers or doon sa presinto, tagapagbigay di ba? ng, O tagapigbigay ng balota, balota. tagapili ng kung sino unang buboto. So, sabi ng mga congressmen, maybe mga senators na rin nagsabi, ay bigyan natin ng konting encouragement ang mga guro. So, the president at the time, President Duterte, was glad that this kind of legislation will pass. Nawala lang si Duterte, binito na nitong sumunod na presidente. Without even studying kung anong punot dulo, bakit pinasa itong batas na ito, on his first week, tinira itong mga legislation na pinaghirapan ng mga congressmen, pinaghirapan ng mga resource persons dahil nag-attend sila sa mga hearing. Hindi naman kaya dahil walang budget. Ha? Hindi kaya walang budget. Hindi, ito Pwede nga, ba yan? ito nga pag hindi binito yung budget diretso Kasi Tama. Oo, nung naibito, tama. sabi ng COMELEC, magdadagdag sila. So dagdag gastos yun. Oh, dagdag gastos yun. At saka, Tama. at saka hindi na matutupad yon kasi ay parating kulang ang budget ng COMELEC So, kung magdadagdag pa sila ng additional, mayroon silang budget for payment lang. Kung dagdagan mo pa yung nakakaltas doon sa exemption, maghihintay ng wala itong mga teachers. Kaya nga sineperate na budget. Yes, Tama. yes. Yun. Because the legislation itself carries an appropriation. Oh. Tama. Pero siguro dito, panahon na secretary na pwede kayang i-challenge ito sa Supreme Court yung constitutionality ng Pangulo na binalang kasi ng nakaraang kongreso Well, Pwede kaya yun? that is, I think, pwedeng pag-aralan yan, no? Kasi hindi naman mapapaso yung panahon yan kung Para lang sa mga susunod, wala namang mangyayari. Ganun. yes. In fact, galit na itong mga senador, no? Kaya lang, takot lang sila kasi lalo na yung isang senador, galit na galit siya, pero okay naman daw kasi siyempre
mag-ambisyon siya maging Senate President. Oh, siya? Oo, sir. kailangan basbas ni BBM. So, pero yung press release niya, there was a strain of the relationship daw. Bakit hindi nyo din-announce yung pagkabito? In fact, I remember, ito, nung binito ni Presidente Duterte, yung Endo Bill, galit na galit si Villanueva. Ayaw niyang isulong yung bill nung creation of the OFW department. Matagal. Ako, lapit ng lapit, sir, kailan ba natin kasi importante po to. Sabi niya, wala namang kwenta hindi kami inaabisuhan, binito niya yung bill na ganyan, pinaghirap. Bakit hindi sila ngayon mag-cry baby? Bakit takot ba sila na magsabi ng katotohanan? May 31 million daw. 31 million. I will not say anything about that kasi from 16 million in the last 3 presidential elections, 16 million ang boto ni PRRD. I think kay Noynoy mga 14. Ganun lang. 15 million. 14. And even earlier, mayroong 6 or 7 million. Paano naging 31? Wala pang nag-question yan kasi, everybody is resigned to that fact already. Pero, paano nga pala naging double yung butante in 6 years? Tapos may pandemic pa. May pandemic Kasi di ba pa. yung nakaraan nga na pinapangamba baka walang bumoto Well, we're not saying na may dayaan, but May tiwala tayo sa mga guro. may tiwala. Ayan. Pero dito yung mga guro kasi ang talagang kung mag-aaral siguro mas alam nila kung sino yung mga mahihirap na mga Correct. mag-aaral. Di ba? Mas maganda ron. Yes, oo. Usually yan, yung malapit sa mga guro yan Yes, oo. Alam mo, ang mas nakakatakot nga, halimbawa sa LGU, DILG, pag yung mga kalaban sa nakaraan, itong pamilyang ito, hindi ako ibinoto nito Baka pwedeng maikonsideran ganun Oo. Samantalang yung teacher, Wala silang pakialam kung sino binoto. Kasi mahal nila yung mga estudyante nila. Yes, basta ito, mahirap na pamilya ito. Minsan nga hindi, pumapasok nga ito, hindi nag-almusal may mga ganun. Ako nga, mas suspisyoso pa ako sa barangay captain kaysa sa guro. Yes. Di ba? Pero, yun ang Anyway, ayusin yun na ang lang nila. direksyon ng DSWD leadership na i-pursue to the LGU. Well, I hope he's right again. He's right Hindi again. nakasalalay yan sa database. Dapat talaga i-digitalize na nila yan para yung mga information na nandun talagang katiwa-tiwala. Yeah, well, Para hindi na tayo too much for that. Para hindi na tayo malusutan sa secretary kasi dun sa sugar nalulusutan tayo Oo nga Ano ba nangyari na ngayon dun? Ha? Ano nangyari dun sa sugar? Ito, Kasukan. mayroon tayong information, no? Kasi napanood ko yung Senate hearing. Oo. Nakakalungkot. Kasi, as that's expected kasi hindi naman lahat ng mga senador, alam mo, daldal lang ng daldal, tanong lang tanong yan, tapos hasta pang pinapagalitan yung resource person. Kunyari. Pero hindi nila pinag-aralan yung legal issues involved. Kasi itong accusation or allegation that the issuance of sugar order number 4 is illegal. Dapat doon sila nakapokus. Ano bang basihan na sinasabing illegal? Ano bang basihan na hindi yan illegal? Kasi yun yung core issue. Yun ang core issue. Kasi dumaan yan sa proseso Oo. Nalaman na ng executive secretary yan from the beginning. Sinabi niya sa atin, sa ating mga kababayan na through his testimony sa Senate na hindi daw niya sinagot. Sinadya niyang huwag sagutin. Sinadyang wag sagutin. Sinadyang wag sagutin. Dalawang beses. Di ba, Secretary, sabi niya, sinadya Niyang wag sagutin. Na itong tao, Anong rasyonalin niya, Secretary? itong tao, Oo. gusto na sanang mag-resign yan. Kasi,
dahil sa memorandum number 1 na pinasa ni Vic Rodriguez noong June 30, questionable ngayon kasi June Tama. 30 ka-assume lang niya pero nagpasa na siya ng memorandum circular na lahat ng mga officials who are coterminous must already end their term on June 30. So ito si Mr. Sebastian, he's on the way out kasi Supposedly. appointee ni Duterte yan. Oo. Pero pinigilan niya. Pinigilan niya. To Binigyan. another order. Oto, Diba? at pinigilan niya at binigyan pa ng napakalaki na responsibilidad through a memorandum which he himself issued, which is very awkward kasi kung memorandum yan, it should come from the President or it should be an order from the President. Sabihin ni Presidente, I am delegating my authority in the meantime kasi medyo tatamad-tamad pa ako yata ngayong mga panahon na ito. I am delegating my authority to you. Ha? Baka naman na-COVID din. Baka na-COVID naman ulit. yeah. So, binigyan ng authority si Sebastian to sign contracts, to come up with administrative issuances and everything. Oo. So, Sebastian, hindi naman yan bobo na hindi niya alam yung Seso yan eh. implication niya doon sa no? Oo. So, ginawa niya yung trabaho niya Trabaho based niya. on that order. So, mayroon siyang power. Kasi nga may feeling ng urgency. There's an Diba? urgency. There's an impending shortage. So ito ngayon, sabi ni Vic Rodriguez doon kay Serapika, mag-ano kayo ng mag-ready kayo ng sugar program, ha? Sugar importation program. Ngayon yung sinasabi ni Tixi. Which includes sugar import plan, sugar Baga kompleto. kompleto. Research. So nung August 4, nag-meeting sila at nire-remind ni Vic Rodriguez na ganun nga. Nung August 5, sabi ni Sebastian, ito po ang draft. So special sugar order for 300,000 tons of sugar. Wala naman nagtanong gano'n, uy, ganito yung kita dyan. Wala. Wala pa. Kung ako yung tatanungin, ba 300,000? Wala pa. Wala pa yan doon. Wala pa yan. Hindi pa naprubahan ng mga senador yan kung sino yung may agenda. Sino allocated dun sa sino yung may 300? agenda dyan. Pero ito yung sabi ni Sebastian, mayroon na silang pinrepair. Okay. Kasi nagkaroon sila ng Kumbaga may basis na yung order niya. consultation. Kasi may research na. Ngayon, hindi pa nila pinirmahan. Draft lang. Ah. So, nung August 7, sinabi niya kay Vic Rodriguez, Boss, ano na bang mangyari dito? Prepare na namin. Prepared na to. Ano bang? Sabi niya, hindi niya. Intentionally, I did not answer him. Bakit? I don't know kung anong agenda niya. Anong motibo niya? Sabi Baka niya, sabihan ng Pangulo. sabi niya, Kaya- hindi pa daw nag-aksyon si Marcos. Anong aksyon na ni Marcos? Ito nga ang hinintay na papeles eh. Oo nga. Pati Diba? binigyan mo ng ex-officio. Hindi pa daw nag-aksyon si Marcos. Oo. Ito na nga pinagawa na nga sila ng Import plan, kung ano-ano. import plan at diba? ano-ano. Anong aksyon na ni McCoy? Tama. Di ba? So, hindi pa na satisfy si Sebastian, nag-ano uli, nagbigay uli ng text message. Hindi na naman daw niya sinagot. Sino nagbigay ng text message? Si Sebastian kay Rodriguez. Oo. Hindi na naman daw niya uli sinagot. Sinagot. Bakit? Yung bakit yun yung Yun yung- Ano bang mayroon dyan? yun Kasi may yun. balita na ako dyan. Pero, oo nga, sa susunod. Baka yung balita mo nakakaalam. Pero dito sa nangyayaring ito, 'di ba? May Oo. mga lumilitaw, may mga ni-raid at may mga pinigil. Oo, na yung pala may sukal mga sa Subic. papeles talaga. Pero bakit kawawa na may mga taga Ito, DOC? makikita Paisa. natin ha. Oo. Mayroon tayong video dyan. Tinanong ni Senator Rizal Tiberos, yung talagang expert, yung nakakaalam, Deputy Administrator, who is in charge of the deployment of the sugar na in-import under Sugar Order number 3.
No, which are for produce mga for manufacturers. Pakinggan Pakita natin yung tanong ni Miss Risa Hontiveros. Hindi na ba? Okay. Okay itong si Risa eh. Dali lang, wala pa. Napaka-sweet na mga tanong niya, Oo, matatamis. matatamis. Pero ikaw, Secretary Jing, kasi parang may question, no? Si Tama Secretary yun. Hontiveros naman, yung kung sino ba yung minority sa CA. Well, ang minority sa CA, Hindi matik galing ka sa minority black. hindi, not necessarily. Well, depende. Kasi parang, 'di ba, Hindi, sa practice. tradisyon. Tradisyon, no. Ngayon kasi, Kasi si Senator Cayetano, hindi sa majority, hindi rin siya sa Neutral na minority. daw siya eh, neutral. well, ngayon kasi, blurred na yung who are really the minority. Oo nga. Kasi, Bagay, nakaraan there sa are House, those people who claim independent minority. If anyone who does not belong to the majority is considered minority. Minority. Even if you are not declaring yourself as minority. Doon sa batas ng Supreme Court, doon sa Lagman case, paano nila na-resolve yung minority? Well, ang minority is upon now the voting of a separate. Dati kasi, Paano ba kino-compute yan? napaka-questionable nga yung mga rules ngayon. Kasi dati, Binago nila para magkaroon ng company union. Okay. Bakit ko sinasabing Para wala- kasi company dati, union? Secretary, naabutan po kita sa House, nagko-cover ako noon eh. Oo. Doon tradition, may butuan sa speakership. Kung sino yung natalo, matik siya minority Matik. leader. Yes. Correct. Ganun, Which is- wala nang question eh. Which is democratic. Oo. Kasi, ibig sabihin, ikaw talaga yung minority kasi nagbotohan. Natalo ka. Talo ka. Oh, pero may bumoto sa'yo, which does not amount to a majority vote. So, ang binutuan ng majority automatic becomes the speaker. Logically, the one who ran against the speaker is the minority leader. Kasi bumoto sa... Ngayon, binago nila yan. Ngayon, magbobotohan muna sa speaker. Okay? Pag nabotohan na yung speaker, saka another time magbobotohan ng majority. Pero sinasabi nila para yung mga interesado talagang tunay na minority mayroong company union representative na ipapa-elect ng majority. Okay. Bibigyan siya ng boto enough So, to parang vote si for him. Congressman Libiran, ganun yun. Libanan? Libanan, Well, Hindi, nauna yan yung kay noong Congressman Suarez. kay Suarez. Kay Suarez. GMA. Oo. Na nasa majority siya, tapos nagdeklara, bigla nagulat, napunta sa minority. Dahil nag-elect daw siya daw ang pinili ng mga minority. Which dapat dapat si Bebot Alvarez sana ang maging minority noong panahon ni GMA. Kasi nagbotohan natalo si Tama. Bebot Pero binago na nila yung rules. So, yun. Ngayon, in fairness naman to Congressman Libanan, he's an independent person, si Libanan. Even if the process by which he arrived at the minority Medyo leadership, questionable. in the sense na hindi naman questionable na ngayon kasi Wala na practice na. ginawa na nila yung rules so, yun ang rules. Pero, kung talagang tuusin mo, for so many years, traditional, sa panahon namin, alam mo, panahon namin, tumakbo si Joe de Venecia. Oo. Tumakbo din kami. Tatlo kaming tumakbo against de Venecia. Ronnie Zamora, Jing Paras, Chis Escudero. Na-divide namin yung boto na hindi bumoto kay de Venecia. I just lost by one vote to Escudero. Tapos number 3 si Ronnie. So si Escudero, since he has the highest among the three of us, Siyang minority. siyang naging minority floor Ayun, mas leader. maganda. Mas klarado yun. Mas klaro yun, di ba, Secretary? So that was during our time, but well, ngayon kasi ang nangyayari, sabi ng mga karamihan, sir, gusto nila yung minority mga member din ng majority. Para wala nang magtatanong. Now,
Kaya nga makikita mo yung mga kaliwa na lang ang Yung mga Makabayan Black, yun mga naman talaga. kumakabayan na lang, at saka yung sila Ed Silagman, kasi hindi naman natitinag yan. Oo. Sila mismo ang nagtatanong. Dati si Atienza, kasi in the first place, they are not for the So anong gusto nila sa House? Hindi na debate ano yan? wala nang Wala debate. na. Wala nang discussion. Kasi ngayon, Nagkaka-agree tayo. ngayon Okay na to. magsalita ka, sasabihin, boss, huwag ka mo magsabi kasi ayaw ni speaker na gano'n. Tsaka bilisan na natin to, may order sa mga. Oo. Huwag ka na mag-ano. So, well, nagiging nagiging stamping pad. Rubber stamp. Yes. Yun. Pero at least sa Senado, constitutional. pero at least sa Senado, hindi Hindi ba ganun? nabago yung tradisyon. Well, sa Senado, I don't know now kasi mukhang itong bagong Senate President Sino ba minority best ngayon? friend yata Coco ni Pimentel. Si Coco. best friend yata ni Vic Rodriguez kasi sumusunod siya kay Rodriguez Ito si ano. Pero at least sa Senado, maliwanag, nagbilangan sino sa minority at majority. So naiwan yung dalawa. Oo. So Kasi sila si- na nag-usap. Ikaw na majority leader. Parang Si Cynthia Villar wanted to also contest the Senate presidency, but I think Yun nga yung balita. nag-consensus na si Migs. Of Alam ko course, tatlo sila with the help of the little God, of course, kasi under the system that we have, there must really be a blessing. You cannot be speaker, you cannot be Senate President without the blessing of the President. Kasi it dwells on the money. May tulungan yun The funds. The Supposedly, funds. para mas mabilis na maipasa yung isang ano. So, yun na nga. Yun ang nangyayari. So, where were we? Ang sinasabi natin, sinasabi ni Risa, Oo. tinanong niya yung deputy administrator kung may mga smuggled ba na ano. Nandiyan na ba? Okay. Nandiyan na ba yung Ito video? na. Okay, sige. Okay, go ahead. Are you gesturing USEC for another resource person to Yes, answer? Your I'll Honor. ask I think Mr. Deputy Chair? Administrator Ito yung sagot nung Tejada, tanong mo, I think, has Eli. more knowledge on sugar order number 3, Your Honor. Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. You can answer, Deputy Administrator. Yes, sir. Well, Your Honor, the 200,000 metric tons under sugar order number 3 is exclusively for the industrial users. All of the 200,000, Your Honor. Industrial. Hindi yung pang ano. So, pati po yung Pang nakikita consumer. pa natin, Deputy Administrator, pati po yung nakikita natin sa mga bodega hanggang ngayon, yung 123 or 126,000 metric tons under SO3, industrial po ito, bound for industrial use. Subject to verification, Madam. First off, in Subic, the 7,000 metric tons intercepted with the Bureau of Customs were already cleared by the Office of the Deputy Administrator on behalf of the SRA that it is covered by pertinent clearance for release of imported goods. Those intercepted in Batangas were also covered. We already cleared that it is also covered by SO3 clearance. We are still verifying if those raided in Manila, the 3 warehouses, were part of SO3, but what we can confirm that the owners of these 3 warehouses are registered under sugar order number 3. That in Pampanga, the raided warehouse, we already confirmed that it is not owned by an international trader nor a participant of SO3, and the warehouse is not also registered with SRA, which is a violation of our existing rules. And that in Pampanga, in Bulacan, the 49,000 or so, subject to verification by the Bureau of Customs, is locally sourced as per our initial investigation. And the owner is not a trader. The owner is also not a participant, therefore, of SO3. And the warehouse is also not registered with the SRA. Register. Okay. Salamat. Okay. Thank you. So, Eli, there goes your Oh. answer. Okay, so lumilitaw
Na kasi dito, di ba, may 6 na opisyales ng Bureau of Customs dyan po sa Port of Subic na relieve. At habang inimbestigahan sa di umano'y smuggling. Yun pala, hindi pala ng asukal. smuggled. So lumilito, talagang kumpleto ang papeles, dokumento, nagbayad ng buwis. Kawawa naman itong mga taga Bureau of Customs. Yeah, kawawa kasi nag-conclude na kasi yung isang mataas na opisyal sa Malacanang na ano yan, mga Smuggled yan. smuggled yan kasi Ang permit daw, recycle yung permit. Permit. Daldal ng daldal. Ngayon, napatunayan dito Hindi pala. na hindi naman pala. So, Kawawa. Yun tapos, siyempre, bata niya yung bagong customs commissioner, inutusan niya yun na tanggalin yung, i-relieve yung mga tao. Siyempre, yung... So, Mr. President, BBM, don't you see any injustice in your administration? That people who are not corrupt or whatever, no? Well, generally, sinasabing mga customs sa kwan are corrupt. But this particular people, they were doing their job to inspect. Apo. So, bakit sila sisibakin ngayon when they were only showing that may permit sa SRA at saka legitimate yung importation. Okay. So, Secretary, kasi ngayon, di ba, kaliwat kanan sa lakay dito, raid itong Bureau of Customs. Di ba, may intelligence, may intel fund yan, ha? Di ba, may intelligence unit yung Bureau of Customs. So, ibig sabihin, palpak yung kanilang intelligence. Palpak, siguro. Kasi, hindi, kasi, alam mo kasi ngayon, bata-bata na yan bata. without any preparation, without any study. Pag sinabi ni Bossing, Commissioner, ano ka dito, suportahan mo ako dahil we are at war with Sebastian at nila Serapika, kailangan may suporta ako na I will look clean in the public. Di naalala ko tuloy yung sinabi ni Pia, optics. No? Kunyari, nag-raid. So makikita mo doon sa testimony nitong si ano ba ito? Tejada na mayroong mga konting isolated na warehouse na hindi registered. Yun sa Pampanga. Pampanga. Pero 200 bags lang. Maliit lang yan. Tapos yung isang hindi registered. So, pero the totality which she said na 123,000 ay really galing sa SO3. Galing sa SO3. So, now, ang tatanong natin diyan, okay man 'yan kasi we are really for going after these people, itong mga smuggler. Tama. So sana ibulatlat ni Mr. Vic Rodriguez at saka yung customs at SRA together, i-identify nila yung mga warehouses, i-identify nila yung ilang tonnage yan, ilang Magladlada na. iladlad nila, pero hindi yung daldal ng daldal na sabi mo, Rick, optics lang para lang to Di si Pia nagsabi nun. Pia, get well soon. para lang to cover up the investigation now that is going towards your way, no? So, with your respect, Pati sinabi na ni Senator Amy Marcos di ba? Kanila. Pinayuhan na niya si Bongbong na talagang to go after. yeah, go after. If indeed there are warehouses, pero ito namang iba daw local sugar. Local sugar. Pero industrial use. Yes, kasi mismong yung, di ba, yung Coca-Cola, Sabi niya 2.3. 450,000 metric tons. Ito, kailangan mapakinggan din natin yung di ba? Coca-Cola. Kaya sinasabi, alam mo kasi ang problema diyan sa Senado, tatanungin mo, hindi mo naman papasagutin. Tingnan natin ito. Itong, pakita nga natin yung, yung taga Coca-Cola, yung tinatanong, yung Meron tayong video na. si Bato ba yun? Sebastian. Hindi, ito pa. Si Sebastian. May tanong dito si Juan. Ituloy natin itong video. Nasa ba yung Coca-Cola? Na tinanong na 450,000 yung kailangan nila. And all in all, 2.3
Di ba? Million metric tons. Tapos 10,000 lang natanggap niya. Oo, 10,000. So talagang they're really craving for So, si Sebastian yun. Okay, Sebastian okay. Duterte. Yan, oo. Kasi may mga nakakapansin sa ilang senador na parang hindi angkop yung ipinakita nilang pagtrato raw kay Sebastian. Yes, yes. Sige, panoorin po natin. Diyan ba? Okay, dali lang ha, at medyo nadidelay. Statement summarizing more or less. No, And but putting into context. That will be converted into a sworn statement because you are under oath right now. Okay, that's all. That's all. So what's the difference between the first affidavit and your second statement? It only put it into context, Your Honor, the decision, because the affidavit is more of a narrative, Your Honor, of events. So it supplements. It supplements, Your Honor. Yes, Mr. Chair, but before he delivers And let his me- to answer- opening statement, I just would like to get an answer, Yes, instant answer from the... Yan nagtatanong si Bato, Oo. ha? Tapos susuplahin ni Tolentino. Ano ba kino-cover up nitong si Tolentino? Okay. So, ipagpatuloy pa natin. Okay. No, sige. July or even earlier than that, we are already seeing the rise of price of sugar and also the diminishing supply of domestic sugar, Your Honor. And as an official of the Department of Agriculture, I am monitoring all these developments, and I'm very concerned that prices are going up. And just like in other commodities, prices are going up, and we in the department are being pressured also to do something, Your Honor. So we presented the briefer. We gave the President a briefer mid-July, Your Honor, already alerting of the diminishing supply of sugar and also the rising price of sugar, Your Honor. So SRA indicated in their July pa. data that July we only pa, have a alam na supply of pala sugar ni of up Marcos. August. So the private sector were also pushing for more supply of sugar. We have dialogue with them. We consulted the millers, the refiners, and the planters, and they were all unanimous in proposing that we go into 300,000 importation, Your Honor. So these are all documented. The sugar order was not decided in one day. It went through a process of consultation and discussion with many stakeholders. We base it on data, Your Honor, and that the pressure to come up with to supplement the supply, local supply, was really there, Your Honor. So if you can imagine, Your Honor, you're given the authority. I was given the authority under a memorandum last July 15, 2022, which put me in a bind, Your Honor, because if I don't act, Authority, di ba? Oo, may authority. July I could be reprimanded or something like that. But if I also act, that's also the risk, Your Honor. So I decided that based on that authority and having briefed the President on August 1 during our meeting in Malacanang, as indicated by the Honorable Executive Secretary, and also coming from feedback from the meeting of the Executive Secretary with Administrator Sarapica, Board Member Valderrama, and also the President on August 4, wherein Administrator Sarapica was directed by the President to submit a sugar order, a sugar importation program, which he communicated to me, Your Honor, on August 5, which the Executive Secretary also admitted that it was sent to him directly by Administrator Sarapica, and which I also communicated through memorandum to the President, and then with subsequent follow-up, but getting no reply,
and considering the urgency of the situation on sugar, which we now feel, Your Honor, because you see, Your Honor, even if we approve sugar order number 4, now it will take us at least 1 month before the supply will arrive at the earliest, Your Honor. So all those situations, Your Honor, Yusek, Hindi. Okay. Diyan, tanong na lang dyan, bakit nilaglag? Oo nga, oo nga. Diba? Yeah, very clear, no? Dumaan naman pala sa proseso, okay naman pala lahat. Tapos biglang... Ang sinasabi niya, ini-insist niya, he is authorized. Oo nga. Malinaw na yun eh. Oo. Totoo naman, may papel eh. May papel. Oo. Hindi, Oo. bakit nga nilaglag in the end? Yun. Nag-usap Ha? naman pala noong August, July 15 pa, may report na. Alam na ng Pangulo na, Dumaan sa proseso yung na may order. shortage dahil nagkausap na pala nila Tapos eventually, nilaglag in the end. Oo, nilaglag. But Ano ang rason ng paglaglag? ito lang, gusto ko lang i-pinpoint itong mga senador na sana man lang let justice prevail. I mean, sa pagtatanong nila, bago sila magtatanong, pag-aralan muna nila yung mga dokumento. Tama. Here is an example of a senator na tira lang tira. Hindi niya tinatanong, ito si yung kaibigan ko pa naman sana to at tayo naman, let's just call a spade, no? Ito si Senator Jinggoy Estrada. Tingnan natin kung nag-aral ba siya dito sa mga panagtatatanong niya. Tingnan natin, nandiyan ba ba? Nandiyan ba yung video? Or make an appointment with the president before you sign the SO4? Because I have this document, SO number 4. You signed, your signature appears, you signed above the name of the president. I signed for the Secretary of Agriculture, Your Honor, who is Yes. also the chair of SRA. You signed in behalf of the Secretary of Agriculture, which is the president himself. Am I correct? That's correct, Your Honor. Why did you not ask permission from the president? Okay. I Ha? bas- Tagin natin doon. Ibalik natin. O, tingnan mo. Ano pinagsasabi nitong Jinggoy na ito? Why did you ask the permission of the president? Hindi nga Binigyan na nga siya ng blanket authority. Tapos tinanong niya, why did you sign for the president? Sir, I signed for the president. Why? Because sana binasa ni Jinggoy Estrada yung memorandum. Ano ba yung laman ng memorandum? Binigyan ng poder si Sebastian through a memorandum by Executive Secretary. Nakalagay po doon, Mr. Jinggoy Estrada, na nandoon yung otoridad niya na magpirma. Nandoon yung otoridad niya na maglabas ng mga circulars, mga administrative issuances. Sana basahin mo muna bago ka. Kasi ang tatanong niya, bakit hindi mo pinaalam kay Presidente? Binrip na nga niya si Presidente as early as August 5. Nagpadala na siya ng papel. Hindi, noong July 15 pa nga lang daw eh. July 15, binigyan siya ng memo. Nung August 5, yung draft ng sugar order, pinadala niya kay Vic. So, wala naman siyang direct access kay Pangulo eh. Ha? Kaya Sila nag-uusap. inamin mismo ni E.S. Rodriguez na sinabihan niya ang SRA na mag-drop ng import order. Yes. At Sinabi niya At sa ito nga yung proseso. at ito, August 5, pinadala ni si Rapica at nung hapon, pinadala ni Sebastian. So, that's enough attempt Di pa to pasensya mo na si Jinggoy parang bagong gising eh. Nakita mo na that's an attempt to advise the president. Yung sinasabi niya, bakit hindi mo pinaalam? Kung papaltok-paltok yung ES at hindi pinaabot yung mga communication kay presidente, bakit mo aastahan ng Hindi naman matapang kasalanan ka ni dito Sebastian. kay Sebastian, Mr. Diba? Jinggoy? Ikaw naman, partner. Wag naman ganyan. Hindi kasi lawyer eh. Oo, kaya nga. Di ba? Kailangan sana... Kawawa naman itong mga fall guys na ito no? Pero dito, suma total, Secretary, bagamat hindi pa talagang tapos, no? Itong Senate inquiry,
sa sinasabing ito sugar import mess na to, import mess ay pero may binabanggit na si Senate President Mig Zubiri na naniniwala siya na hindi bahagi ng nasabing skandalo itong si ES. Nilinis na kagad, wala pa namang final. Ito, ipakita natin to si Subiri. Yung report. Ha? Obvious na kakampi ng kakampi siya sa Senate President pa naman sana siya. With due respect, Migs, ha? Kaibigan tayo, pero wag naman gano'n na ikaw dapat ang namumuno ng Senado at magiging neutral kayo. Ikaw na mismo ang nagko-conclude na eh. Oo nga. Tapos, sige, pakita natin yung asta ni Mig Zubiri. Meron ba? Wala. Wala yata. Wala na, nilinis na kagad niya. Parang ganun nga yan. Wala namang committee report. Hindi pa nga tapos ang Hindi pa investigasyon. tapos. Meron ba tayo nung yung masyado niyang inaano yung taga Coca-Cola? Kasi dito ang binabanggit na ni Senate President, ang sabi niya, I absolutely do not believe that he is part of this plan of coming out with an illegal order to import sugar. Sabi po ni Senate President. So, dineklara na ng illegal order, yung isang order na pinag-uusapan pa nga kung illegal o hindi. Well, inamin ni Vic Rodriguez na nag-huddle daw sila ni Subiri. Dapat ka, hindi na siya magkikialam dyan eh. Kasi ang iniimbestigahan dito si Vic Rodriguez. Tapos, parang isang huwes, yung isang respondent, ay nakita kayo sa isang restaurant. Ikaw huwes, nag-usap na kayo. Ngayon, yung huwes, syempre, nakausap na nung litigant. Parang ganon si Mig Zubiri. Correct. Dapat, unethical yan. Inquiry, dapat lahat sila judge eh. Diba? Judge ka dapat, hindi ka dapat magpakita ng bias. So, yung issue na naman dyan, Secretary, delikadesa na naman dyan. Delikadesa. Siyempre, baka si Vic, isa sa mga nagtulak na maging Senate President siya. Baka posible. Yes. So, yun talagang mukhang nagdudugtong-dugtong itong mga isyong ito. At siguro bukas, Secretary, sa mga susunod, kasi kanina nagsimula naman yung inquiry dito sa mga laptop. Mga laptop naman. Yes, maganda yan. Kasi interesting yung mga kumpanya na mga nag-bid dyan. Interesting. Kung sino-sino yan. Kung sino-sino, i-identify natin yung mga nanalo dyan sa bidding na yan. Ngayon. Okay yan. So, ano pang mga natin? So, siguro, abangan natin yung mga issue na yan. At, yung mga reaction. Dito, yung mga netizen, yung mga commentaries nila. Ito, mula kay Lakandula, Secretary Jing, nakadidismaya talaga ang administrasyon pati sa pagresolba sa krimen palpak. Ayun. Dami daw nakikidnap. Oo nga. Yes. At mula naman kay Micaela Bernardo, kawawa naman pala yung mga teachers, hindi na nga nakakasweldo ng maayos. Yung iba, na insulto pa, parang ininsulto na rin ni Secretary Tulfo, si BP Sara. Tama. Kasi mga tao ni Sara yan eh. Si Sara ngayon ang namumuno sa At sinabi daw ni Tulfo, ayaw niyang makipag-MOU sa DepEd. Parang sinasabi na rin niya, ay wala akong tiwala dyan kay Sara Duterte. Yan. Hindi tama yun. Parang ganun ang lalabas kasi bilang ina Pareho ng mga kayo- teachers di ba? Hindi, pati pare-pareho silang miyembro ng gabinete. And yet, Bakit nagkakaisa sila? kung Diba? tuusin mo, President performance versus Vice President performance, masyadong smooth yung performance ni Vice President Sara. Walang complaint. At saka naninindigan. She's really at the helm. Ito pinapaikutan ng mga Indians. Mga Sabi Indians. naman ni Rowena Natividad Santos, sana kung sino talaga ang nasa likod ng illegal import request, mapanagot at di mga inosenteng mamamayan apektado. Tama po yan. Tama po si Rowena. Kasi kung di ma-address itong issue, Jing, Eddie, magkano ba ang epekto nito sa presyo ng Alam mo, asukal? Ricky,
dapat there must be an independent body. That, kasi this is now masalimuot na kasi itong issue. Tulad nung Ninoy Aquino assassination, nagtalaga ng Truth Commission. Ha? Sana Hindi kasi pag every inquiry, dapat yan magano na isang proposition for a law. Sa palagay mo, Secretary, anong dapat? there's an importance here. There's a very important matter here na magkaroon ng separate, kasi ang involved dito is the executive secretary. Oo. At syempre, an independent, well, the president can always, kung if wala siyang tinatago at hindi niya pinoprotektahan yung mga tao na involved, lalo na sa kanyang paligid, he should come up with an executive order organizing a truth commission. Bukas diba? i-discuss natin. Okay. Okay, paalam na tayo, Secretary. Salamat. Salamat. Kay Ricky. Magandang hapon uli sa inyo lahat, mga kaibigan.